No-show muli si VP Sara Duterte sa budget deliberations ng Kamara para sa pondo ng kanyang tanggapan. At kasabay po niyan, naglatag pa siya ng mga kondisyon kung gusto rin ng Kamara na sumipot siya sa susunod na plenary debates. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. And their dependents. Pumalag ang mga kongresista sa hindi na naman pagsipot ni Vice President Sara Duterte o sino mang staff ng kanyang opisina sa budget deliberation sa Kamara. Ikatlong beses nang inisnob ni VP Sara ang mababang kapulungan. Sa ipinadalang sulat ng Bisen, nagbigay siya ng dalawang kondisyon para dumalo. Una, dapat papuntahin ng Kamara si President Bongbong Marcos sa budget deliberation ng Office of the President. O pangalawa, kung ipapalift ng komite ang Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 7 OVP officials. Sila ang mga sangkot noon sa questionableng paggasta ng confidential funds. Pero ayon sa sponsor ng OVP budget na si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, hindi na nila re-replyan ang sulat ng bise dahil ngayon na lang ang huling pagkakataon ng pagdinig sa plenaryo. Giit ng ilang kongresista, malinaw na pambabastos itong aksyon ni VP Sara. Why can't she not spare a few moments of her time attending to her official function as Vice President to defend the budget of her office? Enough is enough. Enough of her brattiness. Kinukondina ko ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. No, dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi. Ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget. Hihintayin daw nila sa period of amendments at doon ipapanukala ang pagbabawas sa pondo ng OVP. Pero umawat dyan si Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice. Payo pa niya, huwag na lang patulan ang bise. Our task is to serve the people, not to be distracted by personal grievances or political animosities. The best way forward is simply to ignore the letter. Ang totoong laban ay hindi sa pride ng iilan, kundi sa budget ng bayan. Napagkasundo ang i-terminate o tapusin na ang plenary debates ng OVP budget. Itatakda pa sa susunod na linggo ang period of amendments para sa 2026 proposed national budget. Sa interpellation naman para sa budget ng Office of the President, sinita ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang 100% utilization rate sa confidential at intelligence funds ng OP habang 78% lang para sa regular budget. Lumalabas na 1.1 billion pesos ang disbursement ng Confi at Intel funds kada quarter. Ni isang kusing ay walang natitira po, no, sa cash disbursements. No? Every single peso is spent. Mr. Speaker, Honorable Colleague, tama po yun. Efficient po ang pag-utilize ng Office of the President ng pondong ito. Ilan daw sa mga pinaglalaanan ng pondo ang pagkakonduct ng Presidential Situation Room. Ginagamit din daw ang CIF para sa anti-terrorism. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.